Scriptures from Mark chapter 1, verse 1 to 8. The beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. It is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight path for him. And so John came, baptizing the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And this was his message. After me will come one more powerful than I. The toes of those sandals I am not worthy to stop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Prayer. God of the prophets, in the wilderness of Jordan, you sent a messenger to prepare people's heart for the coming of your Son. Help us to hear the good news, to be truly sorry for our sins, and to be ready to welcome the Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. I like this canon to remind us of how the way was prepared for Jesus' coming. We hope that as Advent light increases, our own readiness may also improve. Christ Jesus, no one is a stranger to you. You prayed, but you also understood those who never prayed. You never hurt anyone, but you were ashamed. So be crucified with common praise. You made God known to us, and you made us known to God. You can make the darkness and despair of our lives shine this day. You are the light of the world, the dawning of a new day. Living within us, we pray. Amen. And Lord, today as we come and worship you, Lord God, may you, God, we will go
Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hands are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. Amen.
are our great Father, Lord. And Lord, as we worship you today, Lord, as we remember, Lord God, your great love to us, Lord, by sending your Son, Jesus Christ, and Lord, as we celebrate this season of Lord, remembering Jesus, your birth, Lord, on earth. We remember, O Lord, that it is not because of us, O Lord, it is because of you, Lord. Because, Lord, you are our God, our holy God. And we remember, Lord, that this season, Lord God, it is more than just singing, Lord, happy songs, happy chorus, oh God. That it is about your glory, Lord God. It is about your great love, Jesus. May it be, Lord, that as we celebrate this season, Lord, remember, Lord, that our hearts, Lord, will always go back, Lord, to why we celebrate this Christmas, Jesus. Let us continue to worship the Lord by singing Emmanuel. It's about His story. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of God our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ the song to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to man, bringing us a gift of hope in Christ our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan. Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. Came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Yes, Lord, it's so beautiful, oh God, that you are with us, O Lord. And Lord, how wonderful it is, O Lord. That Lord, kami mga tao na kasalanan, Panginoon. You provided, Lord, salvation for us, O Jesus. And Lord, indeed, we thank you, Jesus. We thank you, Lord, for the wonderful work of your isang unconditional, Lord, na pagmamahal for us, O God, by sending your
All we can do, Lord, is to give you the praise that you deserve, Lord God. Worship you, Lord, because you deserve it, Lord. We understand, Lord God, that we don't deserve this. Lord, we don't deserve your love, Lord, because we are sinners, Lord God. But Lord, you came in anyway, Lord God. You provided, Lord God, the salvation of you, Lord God. You are compassionate God. As your people, O Lord, as your church, Jesus. We just want, Lord, to give you the glory, Lord God, that you deserve, O Lord God. And Lord, we pray, Jesus, that our lives, Lord, serve us, Lord God. Hindi na, Lord, sa mga kamay namin, Panginoon, may it be, Lord, in our homes, Lord God. In private, Lord, and in public, may it be, Lord, at this church, Jesus. Declare, Lord, that you are our wonderful Savior, our beautiful Savior. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Manalangin tayo, Panginoon. We welcome you sa lugar na ito, O Diyos. Patuloy ka, Panginoon, magparamdam, kumilos sa puso, sa buhay ng bawat isang. Kayo po ang Diyos na sumasa amin. Sa umaga ito, tanggapin niyo po ang papuri, panambahan ng bawat isa, O Diyos. Abutin niyo po ang bawat kapatid. Naririto man o nanonood, O Diyos. Hiling namin ang mga pangyarihan mong kamay at tumalawag ko. Yes, Lord Jesus. Sa pagkakataon na ito, dinadalangin namin, O Diyos, aming bayan na iyong nga pong kahinganin, O Diyos. Kayo po ang magpadala, Panginoon, ng inyong mensahe. Ang takwiran ninyo, ang inyong pagkilos, ang pangaral ng mabuting balita ay maganap, Panginoon, sa lahat ng dako ng aming bansa. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng righteous leaders. Yes, Lord. Patuloy ka, O Diyos, na mahabag, Panginoon. Amen, Lord. Dinadalangin din namin ang Taiwan na ito po ay patuloy pong ingatan at paunlarin. Maging malaya, O Diyos, at maging malaya rin ang pag-aaral na ito sa iyo. Dinadalangin namin ang aming panambahan ngayon, O Diyos. Kayo po ang kumilos sa puso, sa buhay, sa bawat pamilya na nagsasalit sa lugar na ito. Alam namin, Panginoon, na wala pong mahirap sa inyo. Yes, Lord. Kaya niyong gumawa ng himala sa buhay po ng bawat isa. Hiling po namin, O Diyos, na iyong salita, Panginoon, ay mayayag ng tuwid, ng malinaw na ang banal na Espiritu ang pumilos sa Yes, aming Lord. kalagitnaan. Itago niyo sa krus ng Kalbaryo ang inyong lingkod. Patuloy ka, O Diyos, na mga parangalan sa lago ninyo. Sa pangalan mo, Jesus. Scripture reading is taken from the book of Acts, chapter 28, verse 23 to 31. So when they had appointed him a day, many came to him as his lodging, to whom he explained and solemnly testified to the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both the law of Moses and the prophets, from morning till evening. And some were persuaded by the things which were spoken, and some disagreed.
So when they did not agree among themselves, they departed after Paul had said one word. The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah, the prophet, to our fathers, saying, Go to these people and say, Hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and do not perceive. For the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Therefore, let it be known to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles, and they will hear it. And when he had said these words, the Jews departed and had a great dispute among themselves. Then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house, and received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. Thanks be to God. Good morning po. Good morning po sa ating lahat, sa pagkain ng Diyos. Tayo po ay nasa second, Tayo po ay nasa second candle lighting. Advent candle. Salamat sa Panginoon na tayo po ay pinagkalooban ng Diyos na ng lakas, ng buhay. Salamat din sa Panginoon na alam natin na kailanman ay hindi na tayo iniwan, hindi na tayo pinabayaan. So tayo po ay nasa last part o last chapter ng Book of Acts. Ito po ay culmination na, no? Pero hindi naman talaga yan pagkatapos. Makikita po natin mamaya. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi mo makatapos hanggang hindi po bumabalik ng Panginoon. Amen. Amen. Maaari ang ilan sa inyo ay excited na bumalik ng Panginoon. Iba naman ay sinasabi na mauna na kayo. Next month talaga ako. Unstoppable faith. Unstoppable faith. Alam niyo po si Poncio Pilato po, siya po ay nag-reign around 10 years, 26 to 36 AD. Nung makatapos si panganak ng Panginoon. Tapos itong mga bagay nito, nangyari ito around 60 AD. Mga 30 years after na si Jesus Christ ay mabago at lumalik sa kalangitan. Si Apostle Paul ay nakakilala sa Panginoon around 34 or 35 AD. So, habang yung aklat naman ng Roma, kung matatandaan niyo yung aklat ng Roma, si Paul, sinulat niya yung aklat ng Roma habang nasa Corinto pa siya. Habang nasa Corinto siya, sinulat niya yung aklat ng Roma. Doon sa aklat ng Roma, ibinabahagi niya yung pagnanais niya na makapunta sa Rome. Okay? So, nangangarap siya na pumunta sa Rome. Titignan natin paano ba siya nakapunta sa Rome. Siya ba ay kumuha ng visa? Pumila ba siya sa Teco? So, tingnan po natin. Ang gospel po is unstoppable. Whether we like it or not, magpapatuloy po yung Ebanghelyo. Hindi po ito mapipigilan ng ating pagnanasa lamang. Hindi po ito mapipigilan dahil may bumagsak na manggagawa. Hindi po ito mapipigilan dahil sa
mayroong persecution, hindi po ito mapipilian ng anumang pwersa dito sa lupa o maging sa ilalim ng lupa o maging sa kalangitan. No? Sapagkat ito po ay itinalaga na ng Panginoon. At ito po yung isang bagay na magpapatuloy. No? Doon sa Acts 27, verse 23 to 25, ito po pagkakasulat, last night an angel of the God, whose I am and whom I serve, stood beside me and said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who stay with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. So yun po yung sa panahon na gusto silang patayin ng mga Roman soldier, no? Yung mga tao nawawalan na ng lakas ng loob. Marami ng dahilan para hindi magpatuloy. Pero dahil ito ay itinalaga at itinakda ng Panginoon, nagpatuloy po sila. Bagamat nasira yung barko, bagamat nawala yung kanilang mga kargamento, nagpatuloy po yung paglalakbay. At doon sa Acts 28, dito nakikita natin yung post-mission ay hindi ko nahinto. Ito po yung overview ng Book of Acts. No? Doon po nire-recount yung journey ni Paul papunta sa Rome. Pinakita dito yung protection niya, pinakita dito paano naabot yung mga taga-Malta sa pamamagitan ng miraculous healing. Si Paul, bagamat siya po ay under arrest, ay patuloy pong nangaral ng salita ng Diyos. No? So, tatlong bagay yung pagkakahati ng aklat ng Acts 28. Ito po yung pagkasira ng barko at pagdaong nila sa Malta, yung kanilang paglalakbay papunta sa Rome, at yung ministry sa Rome. No? So, ito po ay conclusion ng Book of Acts. Napakahalaga ng mga detalye rito, kaya kung pagbibigyan ninyo ako at detalyehin natin, no? Hindi naman kayo may mamadali. Okay. At dito po, kaya napakita rin that the gospel will always advance. Even though marami siyang obstacle, alam niyo po maraming obstacle ng gospel eh. Minsan, ang tao na nalilito, no? May mga tao na nangihina, may mga ngaral na naiiba, nadiliskaril, no? May mga mananampalataya na nakakaranas ng persecution, mayroong mga paghihirap, no? May mga sakit at karamdaman. At yan po ay naranasan ng mga mananampalataya noon at nararanasan din ng mananampalataya ngayon. But in spite of ng mga nangyayari, nagpapatuloy at magpapatuloy ang Ebanghelyo. No? Siguro, recently, makikita mo natin yung nangyayari doon sa Middle East, no? Yung Pope ay pumunta doon sa lugar na a decade ago ay sinabi lang wala ng traces ng Christian dahil nga sa ISIS. No? But recently, yung Eastern churches, yung mga ibang, no? Kasi iba-iba yung nagkaroon kasi ng Great Schism ng 1025 or nagkaroon ng schism 1,000 years ago. Nahati-hati yung West, yung East. But even though nakakaranas sila kung saan yung pananampalataya nila ay naging kapalit ang buhay nila, hindi mo nahinto yung pangangaral ng Ebanghelyo. At hindi rin nahinto ang church. No? Sa India, naroon pa rin yung trace ng mga Thomasians o yung mga mananampalataya na nagmula sa pangangaral ni Apostle Thomas. No? Siya po ay dinako ng Panginoon. Alam niyo po si Thomas, di ba?
Siya yung doubting Thomas. Sa dinami-dami sa 12 naging apostol, kasama na yung pinalit, siya po ang pinadako ng Panginoon sa India, kung saan na milyon ng Diyos-Diyosan. Natatandaan niyo si Thomas? Siya po yung nag-declare na ikaw ang Diyos, di ba? Ikaw ang Diyos ko at aking Panginoon, kay Jesus Christ. No? Siya po yung idinako ng Panginoon sa India. Hanggang ngayon, no? Almost 2,000 years ago, ay naroon pa rin yung traces at naroon pa rin yung mga mananampalataya. Ang tawag sa kanila ay Thomasians. Kung makatandaan ninyo, yung eunuch, yung Ethiopian eunuch, di ba? Siya po ay bumalik sa Ethiopia at hanggang ngayon, matatrace pa rin yung history at yung mga descendants ng mga unang mananampalataya sa Ethiopia at maging yung pag-iingat nila sa mga naisulat, no? Yung mga parchment at yung mga isinulat sa katat ng kambing, no? Meron pa rin silang tinatangkilik doon. So, bakit natin ito sinasabi? Kasi nga, ang gospel po ay hindi po mapipigilan, whether we like it or not. Kaya kung ayaw nyo man na umabot tayo ng isang oras, okay, so after no na masurvive nila yung shipwreck, di ba, tinapon na yung lahat, tapos napunta doon sila sa Malta. Pagkatapos noon, dahil malamig, naggawa ng bonfire yung mga taga-Malta, tapos si Paul naman kumuha ng mga kahoy. No? At pag kuha niya ng kahoy, mayroong ahas, at kinagat siya ng ahas, isang ahas na venomous. At yung mga tao, ang tingin nila, naku, siguro itong prisoner na ito ay napakasama. Sapagkat nakaligtas na sa bagyo, hindi pa rin pinaligtas. Nakagat ng ahas. No? Ito pong ahas na ito, ang pagkakasalin, no, sa iba ay viper o isang makamandag na ahas. Tapos, ang ginawa ni Paul, sabi mo sa verse 5, but Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effect. So, tinignan siya ng mga tao, kaya ba ito mamamatay? Kaya ba bubula yung bibig nito? No? Nung hindi na bumula, abay, ano na yung tingin nila? Siguro, Diyos to. No? Ang daling mag-shift ng opinion ng mga tao. Alam niyo po, ganun din tayo, ganun din sa atin eh. Madaling mag-shift yung opinion, no? Maraming pinagkaiba eh. Pinagaling ka abroad, di ba? Tapos ang dami mong bagahe. Tapos nung binusan mo yung bagahe, wala mo sa lubong. Diba? Magbabaw agad yung opinion yun. Yung una, excited sila, nung binusan mo, puro pala labahan, ibabahin, mag-iiba natin kung isip yung opinion ng tao. No? Ganun ang tao. No? Tingnan mo natin dito, na-survive ni Paul yung bagyo, yung dagat, no? Kasi nagpalutan sila sa dagat, yung lamig, at yung ahas. No? So ano sila sabi dito? Yung post-survival demonstrate God's protection. Dahil yung gospel ay dapat maipangaral, He will protect yung mga aral. Amen. Sabi sa John 17 verse 15, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Nung tayo po ay nag-shift, no? When we were transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light, meron ng battle yun. No? Meron ng gera. At gusto ng kaaway na sirahin tayo. Gusto ng kaaway na pahintuin mo tayo.
Pero kung tayo po ay mananatili sa presensya ng Diyos, dahil nananatili naman ang presensya ng Diyos, alam natin na habang tayo ay nasa kalooban ng Diyos, may protection. Sabi dito, sa Psalms 91 verse 13, isa sa mga pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya, you will tread on the lion and cobra. At yun po ang nangyari kay Paul. No? At sabi sa Isaiah 54 verse 17, ito po ay isang bagay na dapat pinangahawakan ng isang tao na naglilingkod sa Diyos. Anumang ang kalalagayan mo at anumang paraan ikaw ay ginagamit ng Panginoon, you could take itong verse na ito, yung promise na ito, that no weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against us. At dito po, makikita rin natin, intentional ang kaaway. Kasi kung hindi siya intentional, hindi siya magpo-form ng weapon. Di ba? No weapon formed against you. Ang kaaway mo, intentional. Gusto niya tayong sirain. And he formed yung weapon. Gumagawa siya at gagawa. At ganun po. Kung tayo man ay nakakaranas po minsan, na para tayong atake, maaring sa labas, maaring panloob. At minsan yung pag-iisa ay maaari kang atakihin ng kaaway. At maaaring pumasok ang maraming kaisipan sa atin. Pero kung titingnan mo natin na mayroong purpose ang Lord sa atin, may plano ang Diyos sa atin, anumang bagyo ng buhay, anumang kagat ng kaaway, kung tayo ay sa Panginoon, no weapon formed against us shall prosper. Amen. Okay. Pangalawa, pagkatapos dito, so si Paul, siya po ay winelcome po ni Publius. No? Si Publius po, siya po yung pinaka-mayor doon sa Malta. At hinosted doon sa bahay. At habang nasa bahay siya, yung tatay ni Publius ay may sakit. At pinanalangin niya. At nandito po, makikita mo natin isa sa mga record na pinag-pray at pinatungan ng kamay. No? Sa Matthew up to John, hindi ko natin makikita si Jesus Christ na nag-pray sa sick. Siya yun eh. Siya yung healer. Pero dito na makikita natin si Paul. Nanalangin, pagkatapos niya manalangin, pinatungan niya ng kamay yung tatay ni Publius. Gumaling yung tatay ni Publius, at pagkagaling, nalaman iyon ng mga kababayan nila doon sa Malta at nagkaroon sila ng healing revival. No? Nandoon sila sa lugar at nagpupuntahan doon. No? At in-honor nila si Paul at pagkatapos nyon ay kinabaunan pa papuntang Rome. So, sabi dito, Acts 28 verse 8, Paul went into him and prayed, and he laid his hand on him and healed him. Diba? So, hindi si Jesus. Jesus, mag-uubos lang eh, diba? Ito siya. O, be healed. O, arise. Si Paul, nanalangin, nagpapo ng kamay. Okay? At dito po, makikita natin that healing demonstrates God's compassion. At yung compassion na yon will always point people to the kingdom of God. Yung healing, no, na nangyari ay naging platform para maipangaral, para maibahagi yung gospel. At dito po makikita natin yung maaaring ma-differentiate ninyo ang lingkod ng Panginoon sa hindi. Once na yung healing ay nag-occur, at ito ay nag-occur doon sa isang tao na ang gusto ay mapakilala yung kanyang sarili, ang maaaring gawin ay ituro sa kanya yung glory, or meron dito
yung maging platform yung healing, maging platform yung compassion, para siya sumikat. Pag maaaring, at meron yan, mga nangyayari ganyan. But ito naging platform yun para ipahayag yung gospel. Doon po makikita ninyo yung distinction. Pag ang mensahe na ay yung individual or anything na ginagawa ng individual, kunyari, ang naging mensahe, pinahiran ako ng langis, therefore, kailangan may langis at ibili natin yung langis or pamili natin yung langis or pinainom ako ng tubig and then balik ako sa tubig and then mag-calling na tayo, di ba? And it points people doon sa object rather than God. Doon na yan ay mga question. Ang Diyos ay kumikilos. Sabi dito, God's works through Paul to heal and bring hope, and these acts open doors for the gospel. Yung acts of compassion, anong klase yun? Whether yun ay pagtulong, yung simpleng pagtulong mo, o simpleng pagbigay mo ng advice, yung simpleng pagsama mo. Pagka nakita ng tao yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, that opens up yung gospel. That opens up ano yung meron sa iyo. Ano yung hope mo. So yung tunay na misteryo po ay nag-uumpisa doon sa pag-care natin sa tao. Sabi rito, true ministry often begins with caring for people's practical needs. Basahin po natin, James 5:15, the prayer of faith will save the sick. The prayer of faith will save the sick. Recently, kagaling na ni Pastor Peter doon sa Africa. Doon ay ginamit siya sa healing. And it opens up ng platform para maibahagi yung gospel. Ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad, nung sila po ay pinahay ng Panginoon, ito po ay command, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Hindi ko makakalimutan yung aking teacher dito. Si Ma'am, yung agakana naming teacher. Sabi ni Ma'am Cindy Roman, okay, yung Matthew 10:8 sa kanya, practicum namin. Maghanap kayo ng may sakit, maghanap kayo ng masakit. Ipanalangin nyo. Ipanalangin nyo. Ang sabi lang niya, ang role nyo naman na ay ipapag-pray. Hindi nyo naman role ang magpagaling eh. Ha? Diba? Healing demonstrates God's compassion. As we take and as we believe yung mga promises at yung word ng God, at habang tayo po ay nililip ng Panginoon, magagamit po tayo. Hindi po natin kailangan maging matawag na super apostle to be used by God. Anyone can be used by God. Amen. Okay, pangatlo, doon sa journey to Rome. So after, nag-stay sila sa Malta ng 3 months, yung mga kumpanya ni Paul, sabi rito, nag-send na sila papunta roon. So, nagpunta sila. Hindi kaya sila nakapunta sa Rome, no? Nag-stop over sila sa Syracuse, sa Regius, sa Puteoli. And then, yung mga mananampalataya doon sa lugar na yun, pag nalalaman nila, dumaong si Apostle Paul, no? Pumupunta sila, tapos nagkakaloob, nagbibigay para sa pagpunta doon sa Rome, no? At kung nandun na siya sa Rome, inalaw ng mga authority na maging house arrest lamang si Paul. Diba? Parang sa atin na house arrest, no? Huwag na natin i-push yan. Pero gano'n na nangyari kay Paul, no? Binigyan siya ng isang gwardiya, no? Hindi ibig sabihin ng isang tao lang gwardiya, kundi at a time, mayroong isang guard na nagbabantay sa kanya. Gaano kaya kalaki yung nirentahan na bahay ni Paul? Dito rin makikita natin mga kapatid,
kung gaano pinipare ng Panginoon si Paul, kahit mismo yung mga stopover, yung mga stopover, di ba? Sa Syracuse, sa Rio, sa Puerto, ay kaparaanan ng Panginoon para yung gagamitin ni Paul, pang-upa, pangkain, ay matugunan. Kuha mo natin? At nagkaroon po yun, no? Ngayon nga kaya kalaki yung inupahan ni Paul. Alam niyo po, nagpapatawag ng meeting doon si Paul sa inupahan niya. So, hindi siguro bakit ito kalaki. Tignan muna natin dito mga kapatid. Sabi dito, no storm, delay, or opposition could stop the gospel. God's promise stands true. Ang pinangako ng Diyos, gagawin ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Diyos, pupunta ka pa sa Rome. No? Paul, pupunta ka pa sa Rome. Tatayo ka sa harapan ni Caesar. Gano'n ba na ito? No? Siya po ay tatayo sa pinakapapangyarihan na tao ng kapanahon na ngayon. At yung kung bagay na yun na pagtayo niya, ang kanyang sasabihin ay ang ginawa ni Kristo Jesus. Bakit siya hinuhuli at ano yung kanyang pinananampalatayaan na mabubuhay muli ang mga patay? At yun po, bilang mananampalataya, yun po ay ating pinananampalatayaan. Sa pagbalik ng Panginoon Jesus, bubuhayin tayo muli. Amen. Sabi dito sa verse 11, right po yung pangako. The following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." Magpapatotoo ka sa Rome. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman natin kailangan mahuli, mailagay sa kung saan man, no? Mapapunta tayo sa Amerika o mapapunta tayo sa Europa para mag-testify. Pero ganito po, kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon, tayo po ay mga buhay na tao. Amen. Tayo po lahat. No? At maaaring marami tayong plano. Si Paul, alam niyo po si Paul, may plano yan eh. Hindi naman niya plano ang pumunta sa, hindi niya plano na pumunta sa Rome na siya ay bihag. Kung babasahin natin yung Book of Romans, ang plano niya ron, dumalaw para magka-fellowship yung mga kapatiran na paano magturo. Pero may ibang paraan ng Panginoon. Sabi dito sa Proverbs 19 verse 21, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Kaya nga po yung Lordship, yung sinasabi natin, Panginoon, ikaw na yung Panginoon at aking buhay. Ang sinasabi natin doon, lahat ng plano ko, sinusuko ko sa iyo, yung kalooban mo ang mangyari sa akin. May mga plano tayo na maaring ninanais, may mga plano tayo na gustong gawin, pero lagi natin tatandaan, bilang nananampalataya tayo na may mas mataas na purpose ang Lord. Amen. Biro mo ko si Paul doon sa pagkasulat niya sa Book of Romans, ang gusto lang niya ay dumalaw sa mga kapatiran. Ang gusto lang niya ay ma-meet yung mga kapatid. Pero ano yung plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, ma-meet niya, magkaroon sila ng meet-up ni Caesar. Di ba? So, ang akala ng mga taga-Roma, ang akala ng mga Hudyo na nagpakulong kay Paul, ito si Paul, mapapatahimik natin. Hindi nila alam, ikinulong sila ng Diyos kay Paul. Bakit? Kasi pagharap niya doon sa korte, lalabas at lalabas, yung patotoo niya. Siya nakulong, ano yung pananampalataya niya, ano nangyari sa Jerusalem. Right there and then, whether Caesar at yung mga kanyang gabinete
ayaw man nila at hindi, maririnig at maririnig nila yung gospel. At doon natin nasasabi that all things work together for good to those who love God. Kaya nga po mga kapatid, pag nag-quote tayo, no, all things work together for good to those who love God. Diba? Masarap yung ikot eh, di ba? Pero yung all things na yun, maaaring kasama rin yung preso. Katulad ni Joseph, katulad ni Daniel, katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego, katulad ni Paul. Kahit anong mangyari sa atin, all things work together for good. Amen. Hindi po yung pananampalataya. Hindi po yung pananampalataya na ito ang plano ko, Lord. Lord, sundin niyo po yung plano ko. Hindi po ganun yung pananampalataya din. Lord, ito yung buhay ko. May mga desire ko sa buhay. But then again, not my will, but yours be done. Not our will, but His will. Not our plans, but His plan. No? Pero hindi mo masamang magplano. Maganda na magplano. No? Kasi sa totoo lang, as we plan, nakikita mo natin yung pagkilos pa rin natin. Okay. Part 4, advancing the gospel while in chains. Sabi dito, he proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. So dito po, makikita niyo pagkabinasa niyo sa ibang verses, no? Sa ibang salin ng Biblia, naka-change si Paul. No? Yung chain doon is either na naka-change siya na hindi siya makalabas at meron din siya pinatawag na guardia. No? Baga mo siya ay nagaganda. So dito ho, pinatawag niya yung mga Jewish leaders. So kaya nga po doon, pwede tayong magkaroon ng holy imagination. Ano kaya kalaki yung nirentahan nito? Gano'n ka importante yun? Gano'n ka importante yun? Hindi kaya sa maliit lang siya na kwarto, pero sabi doon, pinatawag niya yung mga Jewish leaders. No? So God enabled him to rent a house para yung house na yun maging house church. Nakuha natin? Amen. So sa tingin nila, nahuli na natin, mapapatahimik na natin. Pero si Paul, no, nagpuntahan doon. At habang sinasabi ni Paul yung mensahe ng Panginoon, ano ang nangyari? May mga naniwala, may nag-reject. Alam niyo po, ganyan talaga ang gospel proclamation. May maniniwala, meron hindi. May magpapatuloy, meron hindi. Wala mo tayong control sa tao. Ang part lang mo natin ay magbahagi. Nawa, makita mo natin yung mga kapatid. Bilang mananampalataya, huwag po tayong magkaroon ng tinatawag na guilt feelings kasi meron kang sinera ng gospel, may nalagaan ka, tapos one way or another, may kita natin bumalik sa mundo. Hindi mo part yun eh. Hindi natin part ang magbago ng tao. Ano lang yung part natin? Ibahagi ang mabuting balita. Amen. Part lang mo natin yun. And that will advance. Bakit po? Kasi once we make public yung gospel, either maniniwala o hindi. Ganun na naman, di ba? Either yan na ibuboto sa iyo o hindi. Either ibabash ka niyan o ilalike ka niyan. Pero ganoon yung pananampalataya natin. Ano lang yung role natin? To share it. Hayaan natin na ang tao ay makinig. Bakit po? Kasi yung pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. So kung tayo man mo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, huwag tayong mabagot. Bakit po? Kasi yung role natin ay mag-plan.
Hindi naman lahat ng tinanim ay tutubo. Pero kung ikaw ay titingin lamang, naku, grabe, nagtanim ako ng 100, 10 lang yung tutubo eh. Manghihinayang ka ba sa 90 o magpapasalamat ka sa 10 na tubo? Bakit po? Kasi yung 10, bawat isa could produce 100. Diba? Kahit sa pag-ibita eh, diba? Marami kang maaaring imbitahan. Pero hindi mo parte yung sila ay umuo o hindi. Yes. Ang parte mo lang ay mag-ibita. Amen. 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 Ang gano'n si Paul, no? Inimbitahan niya yung mga mananampalataya. Okay? So, ano po yun? Ano ibig sabihin niya? No? Tayo po, may kita natin, yung Book of Acts, ito po yung pinaka-last verse ng Book of Acts, di ba? Yung verse 31, yung gospel was unhindered. Okay? So, dito po, may kita natin yung post-imprisonment, no? Becomes a platform for evangelism. Yung kanyang imprisonment became a platform for evangelism. Kaya sinasabi natin, the gospel is a start-up. Kahapon may mga nagpatutuo doon sa tawian, kung ewan ko kung may nakapanood sa inyo sa live stream. No? Apat sila na lahat ay galing preso. Ang kakaiba naman yun. Nung nandun sila sa preso, saan sila nakakilala sa Panginoon? Yung isa, yung malaya siya, hindi siya makapag-aral. Nung nandun siya sa preso dahil 20 plus years, nakapagtapos. Diba? Naging blessing in disguise pa. Tapos ngayon eh, mga naroon. Nakilala ko yun. Kasi noon, ano yun eh, doon sa Broadway noon, nandun kami sa, yung opisina namin ay kapitbahay namin yung GBA, Gatsby Forest Army Nilantes. So, noon sinabi yung GBA, ay, kayo, isa doon sa mga, dalawa doon sa mga sumusuport, tatlo pala sa mga sumusuporta doon, para sa Philosophy Ministry sa Montino, by mga kaibigan ko. Isang beses na nakapunta ko, 1988 ata o 89, no? Doon sa Muntinlupa, yung hindi ko talaga ano yung korte, no? Pero meron tinawag para doon, sinama kami. Grabe yung ano, yung mama ay ginawang drawing board yung mukha. Sabi nila, pag ikaw ay maraming gano'n, ibig sabihin niyan ay pinaglaruan ka lang. Anyway, hindi naman ako taga-roon, pero yun lang ay sabi sa kanila. Pero ano sinasabi ko, kahit na ikaw ay nasa loob o nasa labas, bibigyan ka ng panahon ng Panginoon para marinig mo ang gospel. Amen. Huwag mo tayong mahila, no? Meron tayong napuntahan last time, no? 2 weeks ago, na nagalaw sa ospital. We're able to share the gospel. Kagabi o kahapon, around 5, ay pinamila ng Panginoon. We pray na siya ay tumanggap sa Panginoon. At may mga pagkakataon, nakakapanood siya na ating live stream. Hindi mo sayang ang pagbabahagi na sa atin. The gospel is unstoppable. Huwag mo tayong matakot sa pagbabahagi. Whether yan ay sa labas, sa maramihan, o kaisa-isang, patuloy mo tayong magtanim. Sabi dito sa Philippians 1, verse 12 to 14, what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. Pero no? Yung inaakala ng kaaway na mapipigilan nila yung gospel, no? Dahil ikinulong si Paul, ay naging dahilan para ma-encourage at dumami yung Paul.
Dumami yung mga missionary. Dumami yung mga manangaral. Napaulan din. Ganun po yung gospel. It is unstoppable. Bakit po? Kasi yun ay pagkilos ng Panginoon sa puso ng tao. Amen. No? Sabi, serve to advance the gospel. Paano mag-advance yun? Eh, ikaw ay nakulong. Naging curious yung mga tao. Naging curious yung mga tao sa pangangaral. Naging aware sila habang ito ay pinagdadabatihan. Sabi doon sa 2 Timothy 2 verse 9. Ngayon, ito po 2 Timothy 2, 2 Timothy, ito po ay panahon na nakalabas na si Paul. Around 64 AD siya nakulong eh. 63, 64 AD siya nakulong. So, pagkatapos yung nakalabas na siya, sumula siya kay Timothy. Sinasabi niya ron, the gospel is not unique. The word of God is not unique. Sabi rito sa Matthew 24 verse 14, the gospel of the kingdom will be preached in the whole world, whether we like it or not, whether we support it or not. God will seek na maipapangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bago ng mundo. Amen. Kahit na doon sa pinakasarado. Ngayon, ano ba yung mga bago sa sarado? North Korea, no? Sa China lang, ngayon, mayroong mga crackdown sa mga churches. Pero hindi po yun mapipigilan ang gospel. Amen. Dito nga eh, hindi rin nakataka, no? Dito, pag naglalakad tayo ngayon, mas marami ngayon na natin, nagpapakulog ng Christmas. Pati yung mga, di ba? Kahit hindi nila alam eh, di ba? Maaaring hindi nila alam. Pero, what if, yun yung maging platform para may bahagi natin may ipinanganak. May ipinanganak. Kaya sabihin natin, hindi naman December 25 yung birthday. Nakipagtalo ka pa, samantalang po, pwede na siyang maging platform to share the word. That Jesus is the reason for this season. Amen. Diba? Pag nakita kayo at marunong kayong Mandarin, then you will share. Alam mo ba kung bakit ano yan? Nakuha mo natin? Amen. Pwede na yan. Pwede na. So, tinan po natin yung conclusion. Masaya na yung diba? Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. At ngayon, nag-a-advance po yung gospel to the church, to us, at pinoproteksyonan po yun ng Panginoon. At nawa with compassion sa mga tao, may bahagi po natin. One way or another, mapapahagi po natin yung mabubusan. Minsan, pa-isa-isa, minsan maramihan. Ano man, at paano man gagawa ang paparaan ng Diyos, magbahagi po tayo. Amen. Magbahagi po tayo. Kaya yun lang naman yung ating role. Kung hindi man tayo magbahagi, pwede tayo mag-ibita. Yun ang ating role. Baka hindi tayo magkasya. Pagawa tayo sa second po. Ito pa yung mga takeaways natin dito. Number 1 is trust. Nakita natin yung pagtitiwala ni Paul, no? Sa Panginoon. Nagtiwala siya at siya ay nakaranas ng proteksyon ng Panginoon. Nangyari yung kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Pangalawa, serve. Love in action paves way for the gospel. Paano nag-serve si Paul? Nag-serve siya sa pamamagitan ng pananalangin at pagpapong ng kamay sa tatay ni Publius. Maraming pamamaraan ng paglilingkod sa Panginoon. Maaaring maging yung pag-meeting mo lamang sa New Carmel. No? Kasi maaaring hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan
yung pakikipag-usap. Pag sabi na hindi ka aksidente, bakit ka narito? May plano ang Diyos sa'yo. Maunawaan niya yung kabutihan ng Diyos. That's good. That's service also. Believe God's promises even in detours. Maraming detour, matatanda niya yung sa Acts 97, ang daming detour. No? Daming stopover. Tapos, yung papunta sa Rome, may 3 stopover pa. Di ba? Pero yung mga stopover na yun, ay kaparaanan ng Diyos para i-provide yung needs ni Paul pagpunta sa Rome. Amen. At kung tayo man ay nakakaranas ng detour, one way or another is either dahil gusto ng Panginoon na maglingkod tayo, o gusto ng Panginoon na pagpalain tayo. Amen. Doon sa una niyang detour, yung sa Malta, di ba, nasira yung barko. Ano nangyari? Nabahagian ng gospel yung isla ng Malta. Service. Pagkatapos ng service, nagkaroon ng 3 detour. Doon naman sa 3 detour, hindi na service. Provision. Gawa natin. No? Believe God. Nakapalataya mo tayo. There are times na magsaserve tayo. There are times na magsaserve. May magsaserve sa atin. There are times na tayo yung magbibigay. There are times na tayo ang tatanggap. Nagtalim muna si Paul ng service. And then yung Malta at yung 3 stopover were able to give him provision para makapag-stay siya sa Rome for 2 years. Renting yung house. At hindi lang siya simpleng kwarto. Siya ay bahay na pwede siyang magtanggap ng mga bisita. At yung lugar na yun, day and night, ay naging parang sinago o parang church days. Mas napatagay mananampalataya, mas dumami mananampalataya, maging doon sa palasyo, may mga nakakilala sa Panginoon dahil sa pagkaka-house arrest. So let us faithfully share, boldly share the gospel. Bakit? It will not be changed. Ang gospel ay, isipin mo natin na ang gospel ay para siyang bulldog. Ano pa ba yung isang uri ng aso? Doberman. Para siyang German Shepherd. Hindi mo siya kailangang talian. Kailangan mo lang siya pakawalan. At yun mo, yung Word of God, hindi mo natin alam eh. Sa totoo lang, minsan may mga tao na matanong, minsan may mga tao na akala mo sarcastic. Pero kung makikita mo na nagtatanim ka, yung paunti-unting pagtatanim mo, may nangyayari. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Amen. Kaya nga yung mga palas, yung mga gwardiya, alam nila na si Paul, may mga laro. Ay biro mo, merong gwardiya, isang gwardiya ang nagsasal, nagbabantay, no? So, nagpapalitan niya. Sabihin natin 3 gwardiya na nagpapalitan. So, yung 3 gwardiya na yun, whether they like it or not, maririnig at maririnig nila yung gospel. Si Caesar at yung mga hukom, whether they like it or not, maririnig nila at maririnig yung gospel. Mga natin? Amen. Kaya nga ngayon malaki yung tulong ng mga OFW, ng mga Kristiyano, kung bakit kahit doon sa royal family ng Saudi, may mga mananampalataya. Amen. Bakit po? Kasi kung bata yan,
gusto man niya o hindi, makikita niya may pagkakaiba yung pananampalataya. Yung tugtog, di ba? Yung pinatutugtog mo, papatugtog ng praise and worship. Di ba? Whether they like it or not, they will hear. Yung ngayon, nagbubukas itong Taiwan, papatugtog sila ng Christmas, di ba? Whether they like it or not, they will give the name of Christ. Kaya marami ngayon dito sa Taiwan, mga kabataan ang nakakilala sa Panginoon. Pangwala, continue. The mission endures as yung acts unfolds in our witness. No? Hindi mapipigilan ang gospel. Mawala man ang mga bagay, no? Mawala man yung mga tao na kahit mga ngaral, diba? Hindi naman forever yung mga ngaral na mabubuhay, 1,000 years. Kung gano'n, dapat buhay pa si Paul. Pero dahil yun ay kalooban ng Diyos, magpapatuloy. Tayo po ay manalangin. Panginoon at kabilang Diyos na maraming mapagpala. Hiling ko po, O Diyos, na kumilos nga po kayo sa buhay bawat isa sa amin. Dalangin ko po na maunawaan namin yung kahalagahan, Panginoon, sa bakit nyo kami nilalagay sa isang lugar at gaano kahalaga na ang tao ay makarinig ng ibang mundo. Nawa po Diyos sa mga tao na makakasalamuhan namin, makutulungan namin, mga kaibigan, mga kaanak na makakausap. Dalangin namin, O Diyos, na daladala namin yung mensahe ng kaligtasan kay Kristo Jesus, pagpapatawad sa kasalanan. Pagsama, O Diyos, sa muling pagbabalik ni Kristo. Pagsama sa paghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Sa paghahari niya, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa bawat isa, hindi po kami maging tahimik, O Diyos. Pagpususan niyo po ang aming bili. Makita namin ang mga pagkakataon na binukas niyo upang maibahagi namin ang Ebanghelyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Nagkaroon